para sa mga may sakit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay. Ikaw rin ang may pinakakakayanan na alagaan ng aming buhay. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a Happy New Year pa rin po sa inyong lahat. Tanong lang po, gusto niyo po bang ma-promote? Gusto niyo po bang umasenso? Gusto niyo po bang yumaman? Alam ko ang sagot niyo, isang malaking oo. Hindi po ba? At may isang paraan para magtagumpay ka sa iyong buhay. At ito po ang gusto kong tandaan ninyo. The only way to go up is to go down. Sa pangalawang araw po ng bagong taon, sinasabi ng Diyos sa atin, gusto mong umangat? Umpisahan yung magpakumbaba. Amen? Kasi, saan po ba bumabagsak ang tubig kapag umuulan? Sa mataas na lugar o sa mababa? Sa mababa. Nasaan po ang langis? Saan natatagpuan ang ginto? Nasa ilalim ng lupa. Amen? Nasaan po ang mga magagandang perlas? Nasa ilalim ng dagat. Tingnan nyo na po, mga kapatid, ang grasya ay nananatili sa ibaba. At ang ating Panginoong Jesucristo, kahit na siya ay Diyos, bumaba daw siya dito sa mundo. Binaba niya ang kanyang sarili para tayo ay pagpalain. Ang pagpapala ay wala sa itaas. Ang pagpapala ay nasa ibaba. Amen? So the secret of a fulfilled life is at the bottom. Stay low and you will be blessed. Amen? At ito din po ang advantage. Kapag ikaw ay nagpapakumbaba, hindi ka na pwedeng ibaba ng iba. Di po ba? Mahirap ibaba ang taong nakababa na. Walang manghihilas sa'yo pababa kapag ikaw ay nasa ilalim na. Amen? Understand that nobody can knock you down when you are already down. Kaya, bakit mo nanaisin na umangat? Kapag tumataas ka nga, maasenso ka, yumayaman ka, di ba? Ang daming naiinggit sa'yo. Ang daming naninira sa'yo. Di po ba? Hayaan mo ang Diyos ang mag-angat sa iyo at walang makakahila sa iyo pababa. Because what God will give you, nobody can take it away from you. When God brings you up, nobody can take you down. You can never destroy a person blessed by God. Tingnan niyo po si San Juan Bautista. Hindi naman niya tinaas ang sariling upuan niya. Subukan mong itaas ang iyong sarili, ano mangyayari sa iyo? Babagsak ka. Di po ba? Hindi po nagmayabang, nagmalaki si San Juan. Hindi rin siya nagkunwari kung sino talaga siya. Tinatanong siya nitong mga sugo na mga Pariseo, sino ka ba talaga? Ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba ang Mesiyas? Pero nagpakatotoo daw siya. Pwede naman po niyang lokohin ang mga tao. Pwede siyang magkunwari, pwede siyang magsinungaling para po siya ay mahalin, tanggapin. Pwede siyang magkaroon ng kapangyarihan. Pero nanatili pa rin daw totoo at nagpapakumbaba si San Juan. Ang sabi niya, hindi ako ang Kristo. My dear friends, we are reminded by Saint John the Baptist, do not be somebody that you are not, just so people can love you. Tandaan niyo po ito, huwag kang magpanggap para lang ikaw ay matanggap. Ulitin ko po, huwag kang magpanggap para lang ikaw ay matanggap. Hindi mo kailangan ng bagong iPhone para lang dumami ang mga kaibigan mo. Hindi mo kailangan ng malaking sweldo para lang mahalin ka ng pamilya mo. Hindi mo naman kailangan ng magandang sasakyan para galangin ka ng ibang tao. If you really want people to admire you, to respect you, to love you, humility is the way.
Opo, pagdating sa mundo, pinapalakpakan natin ang mga tao, pinagmamalaki nila ang kanilang sarili, ang kanilang galing. Pero pagdating sa Diyos, wala naman tayo mapagmamalaki sa Kanya. Di po ba? Sa harap ng Diyos, tayo'y manliliit. Sa harap ng Diyos, makikilala natin ang ating mga pagkukulang. Be careful when you try to show off because pride is one of the deadly sins. Kung titingnan niyo po, ano ang pinakaugat ng maraming mga kasalanan? Kayabangan, kataasan ng loob. All sins are rooted in pride. Example po, resentment. It is not getting my way in the past. Anger. It is not getting my way in the present. Fear. It is not getting my way in the future. Ang tunay na tuwa at saya ay nararanasan sa pagpapakumbaba. Yung mga nagmamalaki, sila madalas yung depressed, malungkot talaga. Di po ba? May napakaganda pong definition si Padre Pio tungkol po sa humility. Sabi po ni Padre Pio that humility is recognizing we cannot do nothing without God, but we can do everything with His grace. Wow! Ibig po sabihin, ang pagpapakumbaba ay pagsunod at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng nasa iyo, lahat ng lakas mo, lahat ng kapangyarihan mo, galing sa Diyos. Bakit magmamalaki ka? Bakit magyayabang ka? Ang aking pong unang assignment nung ako po ay na-ordain, nilagay po ako sa isang parokya na malapit sa dagat. It was a coastal parish. At alam niyo po, para kayo ay makapunta doon sa parokya, sa simbahan, kailangan yung sumakay ng bangka. At dito ko po natutunan ang ibig sabihin talaga ng pagpapakumbaba. Yung pagsakay lang doon sa bangkang yun, tinuruan ako ng Diyos tungkol po sa humility. Kasi may teknik po yung pagsakay sa bangka. Lalong-lalo na po yung bangka na ginagamit namin. Wala pong katig. Natatakot po akong mahulog. Baka ako po ay malunod. Pero sabi po ng bangkero, alam mo Father, pag sumasakay ka ng bangka, kailangan kung saan pumupunta, gumagalaw yung bangka, doon mo rin igalaw yung iyong katawan. Huwag mong kokontrahin ang bangka. Kung magle-left yung bangka, mag-left ka din. Kung magra-right yung bangka, mag-right ka rin. Pero nung umandar na po ang bangka, ang tigas ng ulo ko, instinctively, nilalabanan ko po yung paggalaw ng bangka. Ginagawa ko po yung opposite kung saan pumupunta yung bangka. Alam niyo po kung ano nangyari? Sumakit yung katawan ko. Nahilo ako. Munti ka pa po nga akong mahulog dun sa bangka eh. Sipin niyo po, di ba? Ganyan ang pride eh. Ang kataasan ng loob ay kontra, opposite, taliwas sa kagustuhan ng Diyos. At kapag ikaw ay puno ng pride, siguradong pagod ang iyong kaluluwa. Amen? Kapag meron kang pride, maghihirapan ka ring makarating dun sa hinanda na pagpapala at grasya ng Diyos. Remember that pride is destructive, but humility is always creative. Ang kataasan ng loob, naninira ng relasyon. Di po ba? Pero kapag merong kababaan ng loob, merong pagpapatawad, may pag-ibig, may pagpapasensya, ano ang nagiging tulay ng pagmamahala ng mga tao? Yan po ay ang kababaan ng loob. One of the medicines of our relationship, of our life, is humility. Habang ang kayabangan, yan naman ang naninira sa ating buhay. Ang kayabangan, yan ang nagsasara sa pintuan ng grasya ng Diyos. Pero kapag merong kang kababaan ng loob, ang langit magbubukas para magpaulan sa iyo ng bendisyon. Kaya nga mga kapatid, sa bagong taon pong ito, mas piliin nating magpakumbaba sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa harap ng iyong mga kaaway, sa mga taong nakasakit sa iyo o hindi mo man gusto. Dahil tandaan mo kapatid, kung ikaw ay nagpapakumbaba, asahan mo, sa tulong ng Diyos, mapopromote ka, aangat ka, at bubuti ang iyong buhay. Amen. Kahit na gaano karaming magagandang damit ang isuot mo, kahit na ilang mga magagandang lugar ang iyong puntahan, hindi yan
ang magbibigay sa'yo na nagtatagal na tuwa at galak. Pera man, kayamanan, kapangyarihan, panandalian lang. Si Mike Tyson lang nga po, napanood ko. Yung interview niya, pinakita niya yung mga belt niya nung nanalo siya. Tanong sabi niya sa nag-i-interview, basurang mga yan. Maaaring nung ako'y nanalo, tuwang-tuwa ako, pero ngayon, wala na silang kahulugan sa akin. World champion na yan, pero lumilipas ang tuwa at saya. Amen? Masakit tanggapin. Minsan, yung gusto nating comfort, nangunguna pa kesa sa ating conversion. Gusto mo magtagal ang tuwa sa iyong buhay? Magbalik loob ka sa Diyos. Amen? At pangatlo, kauli-hulihan, kaya tayo'y malungkot kasi hinahanap natin yung mga hindi naman dapat hanapin. Kapag broken-hearted ka o nasaktan ka ng ibang tao, naghahanap ka ng closure. Naghahanap tayo ng mga sagot, ng mga sariling paliwanag. Kahit na alam natin hindi natin makukuha ito. Hinahanap natin ang sagot, bakit ako kaya sinaktan? Wala naman akong ginagawa sa kanila, bakit nila ako pinahihirapan? Hinahanap mo ang sagot sa tanong, paano kaya ako babangon? Paano kaya ako makakabawi? Paano kaya ako makakabayad sa mga utang? Hinahanap din natin yung mga taong matagal nang bumitaw. Hindi natin matanggap ang katotohanan na kung ayaw ka, ayaw ka. Di po ba? Kaya nasasaktan ka eh. Dahil pinipilit mo ang iyong sarili dun sa taong ayaw ka. Amen? Bakit hindi ka pumunta doon sa taong gusto ka? Sinong may gusto sa atin? Di lang tayo gusto. Mahal na mahal tayo. Walang iba kung hindi ang Diyos. Sa una, mahirap makita ang pagkakaiba sapagkat yung tamang tao at maling tao, yung serious at desidido, pati na yung curious lang at interesado lang, pareho nagsisimula yan sa mabuting pagtitinginan. Hi, hello, how are you? Sa malimit na pag-uusap, pagte-text, pakikipagkita. Hanggang sa ma-fall ka na, ma-develop ka, magtiwala ka. Na okay lang kung ganun din siya. Eh, paano kung interesado lang siya, curious lang siya, kasi maganda ka, gwapo ka, may nakukuha siya sa'yo, nagiging parang rebound ka lang niya sapagkat nabopor siya. May interest lang siya sa'yo, may hidden motivo lang siya sa'yo. Paano yun? Kaya, ang anumang relasyon, alam po ninyo, it should take some time. Sapagkat panahon ang magsasabi, segun sa ating pakiramdam, kung ang tao ay tamang tao, at kung ang tao ay maling tao. It should take some time.